Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante. Anak siya ng mag-asawang Duque Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albania. Si Adolfo na sukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman na kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante. Diyos ko! Bigyan niyo po ng katarungan ng kasamaang nangyari sa Albania. Kagawan lahat ito ni Conde Adolfo. Dahil sa paghahangad niya, kapangyarihan ng Albania, ano't naging malupit sa atin ang kapalaran. Nasaan ang katarungan? Ni isa wala man lang dumamay sa akin. Nasaan na Laura inyong mga sumpa? Nasaan inyong mga pangako? Isa kang taksil. Bakit ngayon magpapakasal ka kay Adolfo? Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Florante, itong mga bulaklak upang mapasalamat. Maraming salamat. Inahatulan kita sa kagandahan ng mga bulaklak dito. Nagkataon namang sa gubat ting iyon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persia, na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pag-agaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan, ay umalis sa sariling bayan. Nereda, bakit mo ako pinagbalit sa aking ama? Sa dinami-dami ng umagaw sa iyo, ang ama ko pa na aking ginagalang. Tapos ang ating pagmamahalan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig. Ito'y kanyang pinakinggat, inunawaan. Sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naawa sa kalagay ay kanya ding pinapasan. Oh Laura, ako ay iyong pinagtaksilan. Iniwan, hayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mong sa kahigpisan. Napakapait naman ng kaniyang tadhana. Kahabag-habag at tila wala na pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Nadamayan ka at kagabayan kita. Nang makita si Floranteng nakagapos sa higera, ay nagulat at nagbigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante, may 2 leon na nakaantabay. Nakaantabay sa pagising at handang sumalakay. At pinaslang ni Guerrero ang 2 kaaway. Iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawala niya sa pagkakagapos. Oh Laura, dilo kong Laura. Sinukat at anong pakay mo sa akin? Ako isang moro, kalan ko Aladdin. Ako ang niligtas sa iyo sa mga liyong handa ka sa gabi. Huwag ka mag-alala at wala akong masamang hangarin. Salamat sa pagkaligtas ng buhay ko. Kung ako'y di mo naligtas, ay malamang natihan ako ng mga busog. Walang anuman, sino pa ba ang matutulungan kundi tayo rin din namang parehong kawing palad. Alam kong meron kang katapatan. Kaya sinimulan ko ang kwentong ito nung ako'y isinilang. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Noong musmos pa lamang si Florante ay ikwento ng kanyang ina na siya'y muntikan ng madagit ng buwetre. Buti na lamang ay nandyan ang kanyang pinsan na si Minalipo. Ang aking anak, nasa mabuti kang kalagayan, anak. Salamat lamang, nandito kami nandito. Nang siya'y nasa kanyang 11 gulang, ay pinadala siya sa Atenas at doon pinag-aral. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasa mo ang iyong kakayanan at kaalaman. Doon niya nakilala si Adolfong buhong sa kasaysayan na anak ni Conde Adolfo at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Isang araw ay nagkaroon ng pagsasadula ang kanilang paaralan. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Menandro. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Ako dapat si Eteocles, ngunit napili ni Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Atenor na ako ang mas mahusay ng aming dalawa? Nalalapit na ang araw mo.
Florante, sapagkat ikaw ang umaagaw ng kapangyarihan ko. Si Adolfo ay hindi dalawin ng antok, laging sumasaisip niya ang maitim na balak kay Florante. Bukas, magiging ganap ang aking paghiganti. Bukas. Magsimula ng ating dula, kay lahat ay pumesto na. Ikaw na ang umaagaw ng kinapurian. Dapat ka mamatay. Mamatay ka. Bitawan mo yan. Anong nangyari dito? Bakit, Adolfo? Anong tinangka mong patayin ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo. Dapat mawala siya. Siya ang umagaw ng karangalan ko. Si Adolfong may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Muli nating pagtatagpo. Titiyakin ko ang aking tagumpay. Florante, titiyakin ko. Pagkaraay, si Florante nakatanggap ng liham mula sa Albanyang sinilangan. Pagkatawad niyo po ang aking pangaabala. May sulat ko galing kay Duque Criseo ng Albania para kay Florante. Mahal kong ina, bakit mo ako iniwan? Ako'y hindi nakasama ng matagal ama. Papunta ako riya't ikay aking dadamayan. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Iramay ako sa kalungkutan mo, Florante. Uuwi siya sa Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang gurot mga kaibigan. Anak, sinusubok tayo ng tadhana. May sulat na dumating mula sa Crotona. Humihingi ng tulong ang tatay nila. Nanganganib dito sa kopya ng General Osmani. Bukas sila ay pupunta at ipaglalaban ng bayan ng Gaalsa. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante may nararamdaman. Magkahalong kabat, pag-ibig na makita ang anak ng hari. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata, sino kaya siya? Haring Puon, ako ngayon ay nasa iyong utos. Mabuting pagdating. Mula ngayon ay ikaw na ang general ng aking hukbo. Hindi mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nalalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi iyon ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nadarama ko ngayon ay nagsimula nang ikay makilala. Kung gayon, kinalulungkot ko ang una nating pagigisa. Hindi mo ako naunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko ay sanhi ng aking damdamin ko sa iyo ay hindi maipahayag. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Florante, ang bawat sandali ikay hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Florante, ito ang espada mo. Itago mo yan para sa iyong pakikidigma. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa pagdigmaan ko. Ang iyong pag-ibig ay siyang maging sandigan ng aking tagumpay. Pangako, Florante, ikay aking hinintayin. Ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Sa kagalian ni Florante, ang bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Osmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. Nang makapasok ito sa kaharian ay pinaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Si Florante walang kalaban-laban, dinakip at ipinatapon sa kagubatan sa mga hayop na may balak gawing hapunan. Utos ni Conde Adolfong gahaman sa kapangyarihan. Ngayon hindi ko na alam ang aking gagawin. Hayaan ko lang ang tadhana ay lumapit sa akin. Ang iyong mga kwento ay hindi na iba sa akin. Masakit man sabihin, ama ko pa ang naging pasakit sa akin. Ang mga nag-alaga sa akin. Sa kasalukuyang may nasa gubat din, sila'y nakarinig ng tinig. Tinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap na binibini.
Ito'y kanilang sinundan, tinuntun at hinanap at nang natagpuan nila'y sila'y nagulat at nabigla. Oh Laura, giliw kong Laura. Florante! Nereda! Aladdin! Pinagtangkaan ako ni Adolfo. Mabuti na lang at nakatagpo ako ng kaibigan na maaasahan. Siya ay si Florida at ako'y iniligtas. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ay si Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa iyo, ay tuloy ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala, ako si Laura. Ang ama mo'y aking hinakasan. Hinakasan ko siya ako balikan. Pumunta ako sa kagubatan upang hanapin ka at balikan. Oo nga, masipagkubli tayo. Teka, tila namukaan to yan. Oo nga, si Melandro. Florante, o kaibigan ko, Florante, akala ko hindi na tayo magkikita. Melandro, salamat at ikay dumating. Kayo nagkatagpo na pala. Babalik na ang tunay na ganda ng Albania at si Adolfo ay wala na sa pwesto. Floranteng namuno sa kaharian, Albanyang bumalik sa dating kaayusan, pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman, kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan. Nereda! Bakit mo ako pinagbalit sa aking ama? Sino ka? Haring Puon, ako ngayon ay nasa iyong upos. Mabuting pagdating. Nereda! Ikaw na umagaw na aking kapurian. Dapat ka mamatay. Mamatay ka. Bitawan mo, iyan!